Pangulong Bongbong Marcos, mga sangkay nagsalita na nga po tungkol sa isang tao na nagnanais daw po na magpatumba sa kanya. So, ito na nga mga sangkay. For the first time, no? Nagsalita po ang presidente natin ng diretso tungkol po dito sa isang tao na nagnanais di umano na magpatumba sa kanya. Pag-usapan po natin yan. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, yun, tayo po ay 1.54 million subscribers na. Kung ikaw ay nais mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Comment down below hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay guys, ito na nga. Pag-usapan po natin to. Ayon po kasi sa report, nagsalita na po si PBBM sa taong nagbanta sa kanya na itutumba siya. At siguro naman, alam nyo na po kung sino ito. At ito ay sinabi niya po mismo sa international media, sa India. Ito po ay ang first post na naghahatid po ng mga global updates. Panoorin mo natin. Nakapanayam ng local media sa India si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng kanyang state visit doon. Kabilang sa mga tinalakay ang plano manong pagpatay sa kanya ni VP Sara. Live mula sa India, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Julie Baisa. Julie, nasa na ngayon si Pangulong Bongbong Marcos? Julius, nakarating na sa Bengaluru, India si Pangulong Bongbong Marcos para sa second leg ng kanyang 5 araw na state visit dito. Unang humarap ang Pangulo sa Philippines-India Business Forum at mamaya makikipagpulong din sa business leaders. Alam niyo yung nakakatuwa kay BBM dyan, mga sangkay? Marami po siyang nakakausap talaga mga business leaders. Kasi ang ginagawa niya po, mga sangkay, gusto niyang imbitahan. Kasi itong India, isa po yan sa may malago pagdating sa ekonomiya. Marahil ang lagi lamang po natin nakikita mga sangkay sa India ay yung mga halimbawa na lamang po yung mekos-mekos na mga street foods, di ba? Pero sa side po ng ibang part ng India, mga sangkay, talagang umayaman po itong bansang ito. Alam nyo ba mga sangkay, pag i-research nyo sa Google, kung sino po yung top 10 na pinakamayayamang mga bansa o mga mayayamang mga tao na nakatira, mga bilyonaryo sa buong mundo, makikita nyo mga sangkay, India. India po. Nagulat nga po ako, ganito pala yung India, mga sangkay, kasi tayo nakikita naman po natin lagi yung mga, kung ano lamang po yung, halimbawa, yung mga naghihirap sa India, may mga part po, mga sangkay sa India na lumalago po talaga. At napakarami po mga bilyonaryong negosyante sa kanila. Yan, tinutukoy po nating bilyonaryo, hindi po pang local kundi pang international na mga bilyonaryo, mga sangkay. Pero bago yan, sumagot muna siya sa ilang issue, gaya ng plano umanong pagpapa-assassinate sa kanya. Sineseryoso ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng klase ng banta sa kanya. Yan ang naging tugon ng Pangulo ng tanungin ng local media sa India tungkol sa assassination plot umano ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya. Patayin mo si BBM? Yan. Ito yung last year lang to, November 23, 2024. Bagamat tinanggi po niya yan, di ba? After po ng ilang mga araw, syempre, hot topic na po siya nun mga sangkay. Actually, yan po ang dahilan kung bakit bumababa. Yung mga statement ni VP Sara ang dahilan kung bakit every time na nagsasalita si VP Sara, bumababa po yung tiwala ng taong bayan sa kanya na maging presidente sa 2028. At kayo, hindi ko naman pinipilit kayo mga sangkay kung sino po ang iboboto nyo sa 2028. Pero ang masasabi ko lang mga sangkay, piliin nyo yung hindi po nagtatantrums na presidente. Yung kahit anong nangyayari, matikas pa rin. Kahit anong mangyari, hindi po siya nagwawala. Hindi po, kumbaga diretso pa rin, may direction pa rin yung kanyang ginagawa. Kasi si BBM, di ba? Kita niyo mga sangkay, kahit binabati ko siya, talagang
Wala po siyang sinasabing masamang tinapay eh. Focus lamang po siya sa kung ano po ang ginagawa niya. Si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke daw yan. Pero tinanggi po niya yan nung nag-viral na. Tanong nila kay Pangulong Marcos, magagawa ba talaga ito ni VP Sara? Oh. Ito bakit natatanong ito ng international media? Kasi nga po, itong pagbabanta ni VP Sara noon, mga sangkay, nagpang-abot po yan sa international. At isa po sa mga nakapag-cover noon, nagbalita ay ang first post. Ito pong nag-i-interview ngayon kay BBM. I don't know. You have to be careful. But then, in my position, there always is some kind of threat, and we take them all very seriously. Ang pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Marcos ang isa sa 7 articles of impeachment laban sa bise. Sa parehong panayam, ibinahagi ni Pangulong Marcos na tuloy ang modernisasyon ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Parte niya ng planong pagbili pa ng BrahMos missiles ng Pilipinas mula sa India. Pero paglinaw ng Pangulo, we are simply reacting to the challenges that we are facing. Those challenges, those tensions have increased in the past years. And so this is just the reaction to that. And we have to do it. It is our duty. Galing sumagot, no? Isipin niyo mga sangkay kung, halimbawa na lang, si VP Sara po yung kaharap dyan, mga sangkay, ng nag-i-interview. Ano yung magiging sagot niya, mga sangkay? Nakita niyo ba kung paano po magkalat si VP Sara sa mga interview niya? Nakita ko po, mga sangkay, dami ko pong, Diyos mio marimar. Ako, minsan, kumbaga, napagtitripan lamang po nating isipin, nasakyan yung ibang sinasabi ng mga DDS kasi gusto nila si VP Sara. Minsan naisip ko na, what if? Sige, push natin na si VP Sara. Pero tingnan po natin kung magiging kagaya pa ba na ito. Halimbawa, nasa international, nasa ibang bansa po siya. Tapos may kausap siyang iba. Tapos may mga ganitong klaseng, bigla ang mga interview yan eh. Tapos, paano naku, Diyos mio marimar. Ako na po yung kinakabahan, mga sangkay. 'Di ba? Tapos, halimbawa na lamang, may mga aaway sa kanya. Siyempre, andyan po yung mga kamakaliwang grupo. Lagi pong, wala pong ibang ginawa yan. Kundi magpasaway, mambatikos. Tapos bigla pong magwawala. Oh my goodness. Well, sana. Minsan, ang sarap isipin Sige nga, si VP Sara na nga lang para makita natin kung kaya ba ng ating Vice Presidente ang ginagawa ni PBBM ngayon. Kagaya po nito, mga sangkayo. To defend the country. napag-usapan din daw ni Pangulong Marcos at Indian Prime Minister Narendra Modi ang China. Pareho raw may kinahaharap na hamon ng India at Pilipinas pagdating sa kanilang boundary sa China. Mismo yan, mga sangkay. Kung nanonood kayo lagi dito sa ating channel, alam nyo po dapat yan. Kasi nga po, ang China at India, matagal na rin pong may sigalot yan. Ang China at India ay nagkaano na po yan, nagkaputukan na nga po yan sa kanilang border, mga sangkay. May mga ano talaga, may mga damage at may mga pumanaw. So, kaya naman ang India, mainit po dito sa China at pumapalag po yan, mga sangkay. Bakit? Kasi ang India po, pang-apat po yan na pinakamalakas na sandatahan sa buong mundo. Kaya pumapalag po sila sa China. The similarity between our situations is that it is a rejection of any unilateral attempt to change boundaries. No one country can stand up for a principle. There has to be a coalition. Galing magsalita, no? Napapanganga yung nag-i-interview sa kanya eh. Gusto raw ni Pangulong Marcos na bumuo ng koalisyon ng mga bansang may parehong pananaw pagdating sa teritoryo at soberanya. Sa pagpapatuloy ng state visit dito, 18 kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at mga kumpanya sa India. May kaugnayan yan sa IT, healthcare. Kita nyo, mga sangkay, di ba? Ang dami pong bit-bit ni BBM dito, sa totoo lang, na mga magagandang balita doon po sa India. Mga negosyante po, hinahatak niya po sa Pilipinas. Alam nyo, para po siyang magnet eh. Kaya po nakakatuwa, mga sangkay, yung Pangulo natin na talagang namang nag-i-effort ng ganito para lamang po ma-establish muli ang Pilipinas na isa pong mayamang bansa.
Kasi dati naman po tayong mayamang bansa. Pero ayun nga, mga sangkay, yung kumbaga yung highlight dito sa ating content, napakagaling ni PBBM magsalita. Kahit po yung mga matitinding tanong sa kanya, na binibitawan sa kanya mga sangkay, nasasagot niya po talaga ng dire-diretso. At medyo mahaba po yun eh. Nung papanoorin niyo po, hanapin niyo na lang, first post, andun po yung full interview ni PBBM. Napakatalino sumagot, mga sangkay. Mismo yung nag-i-interview, talagang namang nagugulat siya eh. Ganito pala katalino yung presidente ng Pilipinas. Ang galing mag-English, ang galing sumagot, mga sangkay. 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.